Okay, marami sa mga sasakyan ngayon, malalaman mo na agad yung estimated fuel consumption in kilometers per liter. Usually, nasa instrument cluster yan ng sasakyan. Or pwede mo ring makuha yan through full tank method. Ganito sa full tank method, first, full tank matic ka muna. Biyahe ka hanggang sa maka at least 5 hours ka at kunin mo yung kilometers na na-travel mo. For example, sa 5 hours, umabot ka ng 250 kilometers. Then, full tank matic ka ulit. Yung litro na nadagdag sa second full tank, divide mo sa distance na na-travel mo para makuha ang kilometers per liter. For example, sa second full tank, 10 liters yung nadagdag. So, 250 kilometers divided by 10 liters is equal to 25 kilometers per liter. So, ganun sa full tank method. At dahil marami sa mga sasakyan ngayon ay available na nga ang estimated kilometers per liter, marami sa atin ang napapatanong kung bakit mas mababa ang kilometers per liter sa city driving, gayong mas mataas naman pagdating sa highway driving. Ang sagot ko dyan, baka mali lang yung tool na ginamit mo sa pagkukumpara. Sa videong ito ay papaliwanag natin ang tamang tool para ikumpara ang fuel consumption sa city driving at highway driving. Sa highway driving, walang hintuan yan. Kung meron man, bilang lang o saglitan lang. Mabilis ang takbuhan dyan at dire-diretso ang biyahe dyan. Kaya sa highway, dahil nga dire-diretso, ang gas natin ay napunta lahat sa distansya ng tinakbo. For example, 25 kilometers per liter yung nakuha mo sa fuel consumption. Ibig sabihin, yung 1 litro dito ay nasulit lahat sa 25 kilometers. While sa city driving, maraming stop and go. Mabagal ang takbuhan. Kung mabilis ka man, saglitan lang. Hindi ka makakadire-diretso dyan. At may mga engine idle running pa. For example, may hinihintay ka habang naka-on ang engine. Kaya sa city, dahil maraming stop and go, ang gas natin ay hindi lahat nasulit sa distansya ng tinakbo. Yung ibang gas, na-consume lang habang nakatambay ka. For example, 10 kilometers per liter ang nakuha mo. Imbes na 25 kilometers yung mararating sa 1 litro kapag dire-diretso ang biyahe, 10 kilometers na lang ang inabot dahil yung ibang gas na-consume na sa stop and go at idle time. Ibig sabihin, mas mahabang idle time, mas lalong bumababa ang kilometers per liter ng sasakyan. At dahil dyan, nabibigyan tayo ng inaccurate fuel consumption sa paggamit ng kilometers per liter sa city driving. So dito tayo lahat nagkakamali kasi yung idea ng sukatan ng fuel consumption natin sa city driving ay kilometers per liter pa rin. Nakalimutan natin yung gas consumption sa mga stop and go at yung idle natin. Kaya ang tanong dyan, tumatakaw nga ba ang sasakyan pagdating sa city driving? O mali lang yung ginamit nating tool to measure gas usage sa city driving. Dahil oras nga yung nasayang sa city driving, ang best tool to compare city and highway driving ay number of liters per hour. Ganito yan, meron akong actual city driving. Ito ay biyaheng Fairview, Quezon City going to EDSA papuntang Glorieta Mall. Dito, meron tayong detalye ng kilometers traveled, 31.3 kilometers, time traveled, 2 hours and 5 minutes or 125 minutes at fuel consumption, 12.6 kilometers per liter. So talagang mabagal to kasi sa 2 hours natin, naka 31 kilometers lang tayo. Meron din akong actual highway driving. Kilometers traveled, 100 kilometers. Time traveled, 2 hours and 2 minutes or 122 minutes. At fuel consumption, 31 kilometers per liter. Sa example natin sa city, kunin natin kung ilang litro ang naubos dito. So 31.3 kilometers total distance divided by 12.6 kilometers per liter is equal to 2.48 liters yung naubos natin for 125 minutes. Then 2.48 liters divided by 125 minutes times 60 minutes para makuha mo yung 1 oras. Ang sagot dyan, 1.19 liters ang naubos natin kada oras sa city driving. Matakaw nga ba to? Kumpara natin yan sa highway driving. Sa highway naman, 100.1 kilometers yung total distance divided by 31 kilometers per liter is equal to 3.23 liters yung naubos natin sa 2 hours and 2 minutes or 122 minutes. So mas marami yung naubos natin dito kumpara sa city driving for 2 hours. Then 3.23 liters divided by 122 minutes times 60 is equal to 1.59 liters per hour yung naubos natin sa highway driving. Kaya ang comparison natin, 1.19 liters per hour sa city driving versus 1.59
1.59 liters per hour sa highway driving. Dito, it shows na mas matipid yung fuel consumption natin sa city driving kahit na mas mababa yung kilometers per liter niya. Kaya ang conclusion natin dito, hindi nagiging matakaw sa city driving ang sasakyang matipid sa highway driving. Okay? At para mapadali yung computation natin, gumawa na ako ng template na pwede nyo ring i-download para matest nyo rin yung sasakyan nyo. Nasa description ang link. Ang detalye na kailangan para sa template ay number 1, total kilometers traveled. Number 2, time traveled in minutes. So kailangan mo tong i-monitor at least for this test. From the time na in-on mo yung makina hanggang sa in-off mo yung makina. So ang 1 hour and 15 minutes, equivalent yan ng 75 minutes. At number 3, kilometers per liter na available na nga sa gauge cluster. Or pwede nyo rin gamitin yung full tank method. Tara subukan natin yung template. Sa city driving muna tayo. Dito, yung total kilometers traveled, 4.3 kilometers, total minutes, 1 hour and 52 minutes or 112 minutes. At fuel consumption, 2.2 kilometers per liter. Sobrang baba, diba? Dahil yan sa mga idle time. So bali, i-input lang natin sa template ang mga data. 4.3 kilometers, 112 minutes, 2.2 kilometers per liter. After ma-input, matik lalabas yung resulta. Sa resulta, 1.95 liters lahat yung nagamit for 112 minutes or 1.05 liters per hour. Mas mababa to kumpara sa highway driving natin kanina na 1.59 liters per hour. Kumpara naman natin sa isa pang highway driving natin. Dito, yung total kilometers traveled, 86.4 kilometers, total minutes, 146 minutes, at fuel consumption, 18.8 kilometers per liter. Ang resulta, 4.6 liters lahat yung nagamit natin for 146 minutes or 1.89 liters per hour. Kaya sa comparison, 1.05 liters per hour sa city versus 1.89 liters per hour sa highway. Again dito, hindi naging matakaw sa city driving yung ating sasakyan kahit na naka 2.2 kilometers per liter yan. Okay? Pero pag highway driving versus highway driving, ang kilometers per liter pa rin ang best tool to measure fuel efficiency. So sana naging malinaw sa inyo ang tamang tool sa pagkumpara sa city driving at highway driving. Maraming salamat po sa panonood. Please subscribe po sa aking channel.